Nakakalungkot po ang problema ng tatlong Maria laban po sa kanilang ama na talagang sinasabi nga pong nagkaroon ng mga pagmamaltrato at pagmamalupit na sinasabi naman po ni Mang Rolando na talagang walang katotohanan. Bakit sa palagay mo, Michelle, nasasabi ng tatay mo na hindi totoo ang lahat ng sinasabi niyo? Yun po yung lagi niya sinasabi. Pag nagkukwento kami sa mga kapitbahay namin, lagi rin niya sinasabi sa mga kapitbahay namin na hindi daw kami sinasaktan. Kasi namimigay siya ng pera sa kapitbahay namin, kaya yung maniwala ng mga kapitbahay namin. Pag may trabaho siya at may pera siya, waldas ang tatay namin sa pera. Kaya ang mga tao sa kanya mababait. Kaya sabi nila yon sa amin. Sinusulan siya ng mga kaibigan. Mang Rolando, hindi po ba ninyo naiisip na nagkaroon na ng hindi magandang epekto po sa mga anak ninyo yung nagawa po ninyong pananakit sa kanila? Lahat sila. Ano sa akin eh. Parang hindi akong gusto nilang... Namamalo ka kasi. May sinasabi pa sila sa akin na mas gusto pa daw akong mamatay kaysa sa nanay nila. Ano tayo nilarasan namin yung... Ang bigat-bigat ng katawan mo, di ba black belt ka? Ang una pong problema natin dito, Mang Rolando, dapat sa ibang tao mo ginagawa yan. Ay hindi po bukas ang isipan ninyo at hindi po ninyo tanggap magulang ka namin, dapat ikaw ang kakampi na kayo namin po ay nakasakit ng damdamin ng ibang tao. Ay hindi pala ibang tao, ng anak po ninyo. Ito mga edad na nila, hindi na ako sa kanila nananakit. Ito sa ngayon. Sabihin nyo na lang. So ano po ang pwedeng gawin ng tatlong anak ninyo? Totoo naman ay hinampas mo ako ng tubo eh. Ba't ako magsisinungaling? Kailan kita hinampas? Hinampas mo ako ng tubo. Kailan kita sinaktan? Yun nga eh, dahil sa pag-inom niyo ng alak eh. Kaya hindi niya siguro natatandaan. Posible po yun, Mang Rolando. Kasi po, Mang Rolando, ang nakakapagtaka po kasi, bakit po ang mga anak ninyo ay nagsasabing wala silang natatandaang araw o pagkakataon na naging masaya kayong magkakasama at meron man lang silang magandang alaala sa kanilang ama na sila'y minahal, niyakap, inaruga. Paano ko sila mayayakap? Nga, pupunta nga lang ako doon sa kusina, nandun sila, babatsi sila rito. Eh wala eh, puro layas sila ng layas. Aha. Napag-alaman din po namin, Mang Rolando, na si Michelle po ang bunsong anak ninyo. Pinasok nyo rin po bilang isang kasambahay. Tama po ba? Nung umidad na siya ng 16 ata yun, no? Ikwento mo sa amin, Michelle, ano bang nangyari? Kasi po yung nagkasakit yung mama ko. Pinasok po niya ako ng trabaho kasi hindi daw po pwede magtrabaho si Ate Mel kasi si Ate Joanne kasi may sakit po siyang asthma. Kaya ako yung pinasok niya. Oo. Tapos, 4 na taon ako doon. Hindi sa akin binibigay yung sahod ko. Kasi daw po kinukuha ng tatay ko yung sahod ko. Eh, binibigay sa nanay mo kasi may sakit ang nanay mo. Hindi po ako nagde-day off. Di ako pinapa-day off ng amo ko. Ang tanong ko po, Mang Rolando, bakit hindi po kayo ang nagtrabaho? Kung kailangan po ng pera ng asawa niyo. May trabaho naman po ako noon sa construction. Ito, pinasok ng nanay niya dahil ito sa barkada para makatulong kasi may sakit ang nanay nila. So, ang nanay mo ang nagpasok sa'yo? Hindi po. Kasama po niya yung barkada niya, si Kuya Tisoy. Magkasama silang nagpasok sa akin. Kasama nga nanay. Nanay mo nga nag-ano eh. Sa huling pagkakataon, Mang Rolando, kayo po ay tatanungin ko, sinasaktan po ba ninyo ang inyong mga anak? Hindi po. Itong malalaki na sila, hindi po ko sinasaktan. Hindi ko po sinasaktan. Siguro po ay talagang oras na para kausapin na ng ating mahal na trio tagapayo, si Mang Rolando. Para po talagang maliwanagan na po siya at ang kanya rin pong mga anak dito po sa problemang kanila pong pinagdadaanan.
maaring Naka-record yun eh. na-depress kayo. Naka-record yun. O kaya nais niyo pong makalimot o tumakas sa hirap. Hanggang ilang edad sila ang nakakaranas? 14, 12 at saka 16. Below? Mababa? Oh, yun. O, ayun. Tanggap naman. Tanggap naman niya. O, kaya alam mo Aminan. kasi, kanina ho pinipilit sa inyo ipaamin na talagang ginawa niyo ho yung pananakit na yon. Na talagang naapektuhan ho yung paglaki nila. Mas kailangan niyo ngayon ng tulong ng mga anak niyo. Kayo dapat ang lumapit. Kayong magpakumbaba. Sana po na tulungan kayo ng ating mahal na trio tagapayo sa naging counseling po na ibinigay sa inyo. Bago lang po tayo magpaalam, meron lamang po silang huling mensahe sa inyo po. Unahin ko lamang po si Attorney Acosta. Mang Rolando, bagaman kayo kanina ay lagi niyong sabi nga'y kinakatwa na hindi niyo sinasaktan ang inyong mga anak. Ngunit yung tatlong tao na nagkakaisa na yung kanilang sinasabi, mahirap paniwalaang nagkakaisa sila upang sirain kayo. Marahil kaya nandito ang iyong tatlong anak na ito ay upang mabuksan na at matapos na ang problemang ito. Nais ng inyong mga anak marahil nakilalanin nyo, tanggapin nyo ang inyong pagkukulang at hindi naman, sabi nga ay kalalabisan o kakulangan sa inyong pagkalalaki at bilang ama kung ating kilalanin na may naging pagkukulang tayo sa ating mga anak at handa nating ituwid yun. Nandun ako sa puntong maging buo ang iyong pamilya kasama ang iyong mga anak, ngunit nasa inyo ang susi. Buksan nyo ang susing yon, Mang Rolando. Marami pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Mang Rolando, kanina kitang-kita ho na palagi niya sinasabi, hindi po totoo. Ang gusto lang ho ng inyong mga anak sa puntong ito ay magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng kapatawaran at matapos na po at yung talagang nangyari sa kanila ay may ayos dahil alam po nila na darating ang panahon na aalagaan din nila kayo dahil kayo ay may sakit. Mabuti nga ho na kahit na ang tinanim nyo ay sabihin na natin hindi kabutihan, ginagawan po nila ng paraan para itama ang mga pagkakamaling ginawa nyo sa kanila. Kaya sana ho kayo na mismo ang talagang mag-ayos ng problemang ito na para magkaisa kayo at maayos ang inyong pamilya na sabi nyo nga gusto nyo magsama-sama kayo uli, pero hindi po mangyayari yun kung hindi nyo po uumpisahan sa sarili nyo. Respetuhin nyo po ang inyong sarili para matuto nyong mahalin muli.